Good day to everyone. We are Big Black Corporation and we are presenting the Lean Six Sigma. I'm Jiroli Alvaro as the hustler. I'm Kyle JB. I'm Ruel Medina. And we are the hackers. I'm Froilan Empeño. I'm Marvin Christopher Santiago. And we are the Leanster. So now, before tayo mag-start, gusto lang sana namin na ipaalala muli sa inyo na walang yumayaman sa pagtatrabaho ng 8 to 5. So, ayun. Let's proceed to presentation. First is what is lean production. So, sabi dito, lean production is a management style that focuses on creating a more efficient manufacturing by system, by eliminating waste and maintaining quality. It can apply to any process in a business such as design, distribution, and manufacturing. So, sa madaling salita, ang lean production daw, it focuses para mas mapabilis at ma-maximize ang productivity or production sa isang company or manufacturing. So, yun. So next one natin is where did Lean came from? Lean thinking originated at Toyota from its production system. The original ideas were formulated by Sakichi Toyoda in 1920s and 1930s, but only made the implementation in 1950s. So, ano-ano nga ba yung mga ways na tinatawag dito sa lean production or dun nga sa Lean Sigma production? So, ito yung mga bagay na walang positive effect sa mga customers. Simply, ganun lang siya. Yung mga bagay na yun nga, walang value or magiging positive effect sa customers. The next is the 8 ways in lean production to be followed by Kyle. So, the 8 ways in lean production. So, first, yung transportation. Next is yung inventory. Third is yung motion. Fourth naman, waiting. Followed by overprocessing, overproduction, defects, and lastly, yung skills. So, papaliwanag na ni Pro yung transportation. So, ayan nga. Number 1 is transportation. Transportation, it involves yung mga paglipat ng mga inventory, tools, at iba pang mga bagay. Sa transportation, hindi lahat makakonsider natin na waste. Magiging waste lang siya kapag gumawa tayo ng mga unnecessary work or movement na pwedeng mag-lead sa pagkasira ng product. Example nito is yung pagkukuha tayo ng mga products sa supplier, tas malayo yung supplier, pero meron naman pala tayong pwedeng kuhanan na mas malapit. So, di ba, mas makakatipid tayo sa oras, mas mapapabilis yung pag-deliver kumpara sa malayo. Ayan. Next. Next naman ay ang inventory. Yung inventory naman is considered na waste dahil related siya sa holding ng cost. Tapos sa mga over-processing, kaya ayun, i-imbak dun sa storage. Next. Next is motion. Motion, similar siya sa transportation, pero sa motion, it involves yung workspace activities like walking, reaching, at iba pang movement na hindi naman necessary, tsaka hindi siya nakakapag-add ng value sa customer, kaya dapat natin ma-eliminate yung mga to. For example, meron tayong yung mabigat na bagay, ini-store natin siya sa mga matataas. So, di ba, mahirap kunin yon. Delikado. Oo, delikado. Pwede naman natin siya i-store sa mas madaling kunin kasi lalo na't mabigat. Kasi siyempre, di ba, pag mataas, tas mahirapan ka. Mapapatagal ka pa sa pagkuha, tas pwede pang mahulog yon. Masisira mo pa. Next. Next naman ay ang waiting. Waiting is the act of doing nothing or working slowly in a process whilst waiting for a previous step to complete within the project guideline. Kumbaga dito, sa paghihintay, hinihintay natin yung mga next step kaya yung mga process na hindi pa
ready. Kaya medyo nakakaabala rin kaya isa sa ways kasi waiting. So next naman is yung overprocessing. Overprocessing occurs when additional work does not add value for your customer. It includes taking unnecessary steps in the process due to factors such as poor design, poor quality, poor manufacturing, or faulty tools and machinery. Overprocessing also includes adding attributes to the products that are not necessary. So yung overprocessing, ito yung mga, kumbaga ba, yung mga dagdag na steps na nangyayari. Like, for example, yung nasira yung product or meron kang naidagdag na hindi naman kailangan. Ganon. Pwede rin yung mga kulang sa gamit or yung mga machinery mga defect, ganon. Defective yung mga nagawa. So, nagkakaroon siya ng overprocessing wherein yung mga nagkakaroon ka ng excess sa mga products na nagagawa. Okay, next is the overproduction. Producing more than your customer is requesting or before they request it. Overproduction ties up capacity materials, time and other resources that are not yet needed. Overproduction waste can be caused by just-in-case production, unclear customer needs, long setup time, production based on forecast. Dito sa overproduction naman is nag-produce sila ng product na hindi naman talaga kailangan ng customer. Na pinasusobrahan talaga nila just in case na meron order na sa product na yun, may magbibigay sila. Yung bulk na orders, ganun. Bigay. Next slide natin is para marami nating overproduction. May table akong ginawa dito. Dito ako na rin meron kang bakery na nagsisell, meron kang store na nagsisell ka ng donut. Yung produce per day is 100 and ang demand mo lang is 90. So meron kang nawi-waste na 10. Siyempre kada araw hindi naman maraming nauubos yung produce mo. Siyempre minsan mahina, minsan malakas. So, ang profit per piece kasi natin is 10 pesos. So, ang nalalos natin per week, yung nagiging waste, multiplied by the 10 pesos. So, ang loss per week natin is 700 pesos. Sa kung ganun pa rin yung nagiging setup mo, weekly, makapag-loss ka mag-loss ka in a year ng 3,400 pesos. So, masyadong malaki. Yung pera na yun, pwede mo siyang ipang gamit na upgrade dun sa shop mo. Pwede mo siyang gumit ng another item na pwede mo magamit sa shop, gano'n. O kaya pre, pandagdag pa sa mga susunod mong bibili na tawag doon yung mga products mo. Ganun. So yun nga, sa overproduction, add ko lang na yung kagaya nga kaysa mag-stock ng sobra-sobra sa demand mo, pwede ka naman mag-stock ng kahit konti lang para, kunwari sa bakery nga, para hindi masyadong maka-apekto sa business mo. Kasi kapag ka nag-stock ka nga ng marami ng tinapay, kunwari ganun, pagka nagtagal, mapapanis lang din, di ba? Masasayang. Magin. So, next is defects. Sabi dito, defects are when products or services deviate from what the customers requires or the specification. So, dito, ito mismo yung mismong product natin yung mismong product na ginawa natin. So, sabi dito, creating defects is directly affect overprocessing. So, sabi mo nga kanina, di ba? Kapag nakakagawa tayo ng defects na product, nagiging na din yon sa overprocessing. Kasi kaysa ma-maximize nga natin yung time, ma-maximize natin yung efficiency ng ating product,
is nagli-lead yun sa pagiging pagka nagbigay tayo ng product na defect, magli-lead yun sa customer natin na maging unsatisfied. So ito yung mga error mga error sa production that may lead to a customer's disappointment. So yan. Kasi sino ba naman di ba yung matutuwa na magkakaroon ka ng gamit na may defect or ano? Kaya yun, isa yung defect sa pinaka-kailangan natin ma-eliminate pagkadating sa lean production. Yung mga waste na yun. Para quality talaga. Para quality talaga yung product. Para laging satisfied yung customer, di ba? So, next naman is skills. It is the unused talent that means people with expertise are excluded or unknown in the organization. Too much focus on professional training is often the issue. So, di ba kasi, for example, pumunta ka sa isang company, ngayon, ite-train ka nila para magawa mo or makuha mo yung mismong way nila kung paano gumawa. For example, sapatos na lang, gano'n. Kaso nga lang, kaya sinabi dito na yung skills is na-waste kasi minsan meron kang idea na gustong gawin, kaso nga lang, hindi mo nagagamit yon dahil nandun ka sa way nila, or for example, traditional way nila, nandun ka sa traditional way lang. Kunyari sa sa company. May kasi doon, may kailangan kang sundin na hindi pwede basta-basta ka na lang gumagawa ng sarili mong product. Kaya sinasabi rin dito na na-waste nga rin yung skills mo na baka mamaya yung pa yung magpaganda pa pala sa product nyo. Dahil dun sa thinking na ito yung training namin, ito yung standard namin, ito yung kailangan nating sundin. May standard na sinusunod yung isang kumpanya na parang nanenegate na yung isang talent ng isang tao. Ganun. Now let's move on to in the next slide. We have here what is a lean toolbox. The lean toolbox is a set of methods and tools that help implement lean principles such as value flow, pull, waste elimination, and continuous improvement in process. So, sa madaling salita, yung lean toolbox ay ginagamit para ma-prevent yung production of defective products, tapos ma-eliminate yung overproduction. Para dito, nakaka-reduce din siya ng labor cost by eliminating the need for client human preservation over every station or production line. So, dito naman tayo ngayon sa 5S. So, ano nga ba yung 5S? Dinesign yung 5S para mabawasan yung mga waste na diniscuss natin kanina and para na rin ma-optimize yung productivity sa workspace. Yung 5S, binubuo siya ng 5 Japanese words which are seiri, seiso, seiton, seiketsu, and shitsuke. So, yun. Yung di ba nga may kanina, dagdag ko lang kanina may diniscuss tayong mga waste. Tapos dito naman sa 5S na to, ito yung mga paraan or antidote para ma-eliminate natin yung mga waste na yun. So, first is sort or seiri. Sabi dito, remove unnecessary items from each area, keep only what is needed. So, ano yun? Para maging in order yung mga gagawin at di makakasagabal sa gawain para tuloy-tuloy lang yung productivity or production sa isang company or sa manufacturer or sa manufacturing. So next, set in order. A place for everything and everything in its place. Workers position items based on use with frequently needed item. Keep closer at hand. Dito naman, kailangan kung ginamit mo yung isang bagay, dapat ibabalik mo lang din. Or nakaset siya in order para mas madali mo siyang mahanap. Hindi yung kung kailan mo lang siya
gagamitin, saka mo lang siya hanapin. Saka kapag gagamit ka, ibabalik mo siya sa tamang lalagyan. Kunwari, hindi mo na kailangan, ibabalik mo na kung saan. Siyempre, mahirapan ka maghanap na pag gagamitin mo ulit. Kumbaga organized dapat. Oo, dapat organize yung mismong gamit mo. Saka, pag dapat mas malapit sa'yo. Oo. Para mas madaling maabot. Kagaya nung sabi ni Proy kanina na ilalagay din sa mga lalagyan na Oo. yung mas madaling makuha. And for next is shine or say so. Sabi sa flower presentation, cleaning and inspecting the workplace tools and machinery on a regular basis to expose problems. So, basically to regularly maintain the cleanliness of equipment and also the work area para mas focus yung mga nagtatrabaho dito or yung mga production team sa isang area na ito para ma-maximize nila yung time and ma-maximize din nila yung paggawa ng product. Then yun. So, next naman is yung standardize or Seiketsu. Ang Seiketsu lang naman or standardize is sinusuportahan yung sinabi ni Jiro at Roel na ito yung pinapatatag nila dapat nandun lang sa mismong way nila umiikot na dapat yun yung maging standard or basis ng mga gagawin para malesen lahat yung waste na mangyayari. Okay, next is the sustain. Create a cycle of mindfulness, motivation, and culture in the workplace and make sure that it is consistent being performed. Dito lang naman sinasabi, kailangan paulit-ulit mong ginagawa yung 5S para mas mabawasan yung waste. Yun lang. Tsaka mas mapapractice mo rin kasi siya, pre. Oo, mas mapapractice mo siya. Now let's move on to JIT or just in time. Dito sa JIT, minimize yung oras, labor, and manufacturing process. Dito sa system na to, yung services or products, pinoproduce lang nila kapag kailangan. Makakatulong to para ma-increase yung efficiency, bumaba yung cost, and mapabilis yung delivery. Yung mga sikat na company like Toyota and Burger King, ginagamit nila yung system na to. Sa Toyota, pagka naka-receive sila ng order sa client nila, tsaka lang sila kukuha ng mga raw materials. Sa pamamagitan nito, nami-minimize nila yung pag-hold ng inventory, which leads to lower cost. Sa Burger King naman, although na may mga nakastock sila na ingredients, lulutuin pa lang nila yung pagkain pagka may umorder na. So napapanatili nilang fresh yung pagkain and nababawasan nila yung waste. So walang masasayang kasi pagka in-order pa lang ng mga tao, tsaka pa lang nila lulutuin. Walang overproduction. Tsaka napapanatili nila pre yung quality na ganito yung mismong namin, product namin. What you see, sabi nga, pag sa tindahan ganun, what you see is what you get. So yun. Hindi po sponsor. Sama na yung pull system. Yung pull system naman is lean manufacturing technique. This method produces goods based on the actual demand rather than expectations. Companies in this type of operation only store as much inventory. They create only as much as is required to respond to existing customer or order. Sa madaling salita, yung pull system ay make what's needed when needed or make to order. Kumbaga precise yung kanilang production, tapos nakabase yan sa consumption. Then yung inventory nila is low lang, tapos pero yung waste nila is nababawasan. Okay, next, push versus pull system. Pull system, also called make to stock, means that a company produces goods according to a demand forecast. It is often used to produce goods with a low chance of unforeseeable demand fluctuations
food, pharmaceuticals, household chemicals. Pool system is a lean manufacturing strategy where goods are produced according to actual demands as opposed to forecast. In this kind of system, company only keep as much inventory and produce as much as needed to respond to its existing customer orders. Dito naman, sabi sa push system, make all we can just in case to make stocks. Kasi pinasasobrahan nila yung product para if ever na may order, mas mabilis na mabibigay sa customer. Dito, production is approximated based on anticipations. Saka yung inventories napakataas. Saka maraming waste. Yun talaga. Kumbaga, kung para dun sa pool system. Sa pool system kasi, make what needed, when needed, make it to order. Dito naman, saka lang siya gagawa kapag in-order nung customer. Saka production is precise. Based on actual consumption, saka yung inventory is mababa. Saka nababawasan dito yung waste. So, next naman is yung Kanban. So, Kanban is an inventory control system used in just-in-time manufacturing to track production and order new shipments of parts and materials. Kanban was developed by Taichi Ono, an industrial engineer at Toyota, and uses visual cues to prompt the action needed to keep a process following. So, yung Kanban lang naman daw is ito yung inventory control system sa just-in-time. Like, yung like kagaya na sinabi ni Roy na yung mga shipments is ginagawa lang nila once na may umorder. Like, eto nga, ang pinaka nila is si Taichi Ono na yung kung makikita nyo, siya yung nasa picture na may-ari ng Toyota. Ay, nag-ano ng Toyota. Tama lang. Na-develop din. Siya na-develop. Okay, next. Let's proceed to what is Lean Six Sigma. So, sabi dito, it strives to eliminate the waste of physical resources, time, effort, and talent while assuring the quality in production and organizational processes. Sinasabi lang dito, sa madaling salita, tanggalin daw natin lahat ng maaaring walang maging magandang epekto sa ating mga customers. So, next is, may dagdag ka pa. Siyempre pre, di ba, sino pa naman gusto na magkaroon ka ng waste, di ba? Like, yun yung, ang kasi doon, like kagaya na sinabi na rin na, yung waste kasi is hindi mo siya napapansin. Like, sabihin natin, nagtapon ka na, nagkaroon ka ng isang pagkakamali sa isang gamit. Sabihin natin, 5 piso lang yon. So, may isip mo, ay 5 piso lang yan. Ngayon, sa susunod na production, puro ganun lang na 5 piso, sinaano mo na 5 piso lang naman yung ko. Ngayon, for example, everyday ka nagkakaroon ng production. Ngayon, kung iisipin mo, yung 5 piso na yon, everyday nagkakaroon ka ng bawas na 5 piso. Ibig sabihin, di ba? Siyempre, lumalaki rin yun time to time. Like, in a year, mamaya, na yon, mga ilang libo na pala yon, gano'n. Oo. Like, sayang din kasi yun. Kaya, kailangan talaga natin bawasan yung waste natin. Kasi, those waste is, it may lead nga sa pagkalugi. Sa madaling salita. Yun. So, sabi then next is, where it came from. It started a corporation in the mid-1980s when the company discovered that products is high first pass yield
Example, those that made it through the production process defect-free. Ganun, di ba? Really failed in actual use, resulting in higher customer satisfaction. So, yun. Yung ganun nga na wala halos nagiging defect sa production ng isang manufacturing or sa company. Ang magiging ano nun sa customers, yung magiging parang balik natin sa customers dun is magiging mas tiwala sila sa ating product. Ganun. Next naman ay dumako tayo sa DMAIC. Ang DMAIC or Define, Measure, Analyze, Improve, and Control ay refers to as a data-driven improvement cycle used in improving and optimizing and stabilizing business process and design. Sa madaling salita, yung DMAIC ay yan lang yung 5 phases to make up the process. So, yung isang method naman is DMADV, which means define, measure, analyze, design, and verify. Ginagamit naman yung method na to to completely redesign the process, product, or services to meet the customer requirement. Okay. So, let's proceed to Six Sigma methodologies. So, first is define. Sabi dito, identify the problems within the system of process. So, sa madaling salita, sabi lang dito is alamin daw yung mga problema na pwedeng kaharapin o kakaharapin doon sa mismong manufacturing or sa mismong process sa paggawa ng isang product. Next is measuring. Dito papasok yung pag-gather or pag-collect ng data pwede sa pamamagitan ng survey para mahanap natin or malaman natin kung saan nanggaling yung problema. Next is yung analyze. Yung analyze naman ay ini-exam na to yung data amassed during the measure stage para ma-isolate yung exact root cause ng isang process inefficiency, defects, and discrepancies. Sa madaling salita, yung analyze lang ay natawag sa word na yon. Ine-extract niya lang yung meaning ng data. Meaning of the data. So, ano naman? Next naman, yung improve base. So, ang improve base lang naman is, kailangan natin na dahil di ba syempre nalaman na natin, na-define na natin, na-analyze na natin, and na-measure na natin. So ngayon, kailangan natin i-improve para mas mapaayos yung product or mabigyan ng solution yung mga product natin. Okay, next naman is control. The main focus of this phase is to ensure that all the items that were created and the gains that we are obtained in the improve. Dito lang naman, sinasabi na full implementation ng improve phase para mas masustain natin yung gain. Dito naman tayo ngayon sa birth of Lean Six Sigma. So yung Lean, nagpo-focus yun sa pagtanggal ng waste and at the same time ma-improve yung speed and efficiency. Sa Six Sigma naman, naka-focus yun sa pag-eliminate ng mga defect and para ma-improve yung quality. So pag pinagsama nila yon, tinawag na Lean Six Sigma para ma-solve lahat ng mga issue sa system and magkaroon ng profit yung business. Next naman yung benefits of Lean Six Sigma. First dyan yung improve efficiency. Pangalawa, cost savings. Pangatlo yung increased customer satisfaction. Pang-apat yung enhanced quality. Pang-lima, faster time to market. Pang-anim, employee engagement and empowerment. Pang-pito yung data-driven decision making.
Pangulo, improve risk management. At lastly, the organizational agility. So, sa madaling salita, yung mga benefits na to is makakatulong sa Lean Six Sigma para mabawasan yung mga ways or ma-improve yung mga understanding natin sa customer, yung tools or organization na para makapag-improve at makahelp sa mga processes, makapag-reduce ng lahat-lahat na pwedeng makatulong sa Lean Six Sigma. So, the Lean Six Sigma belt system. So, dagdagan pala. Dagdagan ko nga ng dalawa to. So, yung sinendisar kasi dun sa mismong group chat is hanggang black lang. Ngayon, nag-search pa ako. Ngayon, nag-addition ng dalawa pa. So, white. So, yung white belt daw is naiintindihan niya yung structure tsaka goals ng Lean Six Sigma. Tsaka yung basic Lean Six Sigma terms. Like, siguro, example ko lang tayo na when we are talking about Lean Six Sigma belt system, we talk about sa tao na. Kung paano niya, understanding yung niya. understanding niya sa Lean Six Sigma. Parang ano lang rin to, for example, sa karate, di ba merong mga black belter, ganun. Ganun din siya. Kumbaga tayo, white belter pa lang tayo sa Lean Six Sigma eh. So, next naman is yung yellow. Ito naman yung naiintindihan niya rin yung basic ng Lean Six Sigma concept. Tapos yung report process na ini-issue niya sa green belts and black belts. Tapos nagpa-participate na rin siya dun sa team, sa project ng team. Tapos next naman is yung green. Ito naman, ito na yung nagmamanage na ng Lean Six Sigma. So, ito naman yung may expertise na siya, tsaka meron na siyang, maano na siya sa details, maalam na rin siya sa details, pero mas less pa rin siya sa black. So, ito naman, sila yung nagpo-provide naman ng JITR, Just in Time training sa mga ibang mga sa yellow or white yun. So, next naman is black. Yung black naman is, nagre-report naman siya kay Master Black Belt. So, meron siyang advanced Lean Six Sigma expertise. Siya yung nagpa-function na coach, mentor, kumbaga, mas matas naman siya kay Green na siya naman yung nagtuturo or nag-mentor kay Green para mas lalo niyang maintindihan. So, next naman is yung Master Black. Ito na yung mga leaders na nag-identify ng gaps sa mga projects. Ito yung coaches, mentors, teachers, monitors, and lead projects. Sila yung responsible sa Six Sigma, implementation, and culture change. So, lastly naman is yung champion na. So, ito naman yung executive leader na ito yung nagda-drive to, sila yung nag-i-initiate. Sila mismo yung nag-i-initiate ng Lean Six Sigma. Pinipili na mag-select ng project, alisin yung mga barriers, tsaka sinusuportahan din nila yung team na mag-develop ng Lean Six Sigma. So, ayun. So yan, doon nagtatapos ang aming presentation or ang aming report. Hope you all learns a lot from us. And muli, ako nga pala si Jiro Alvaro as the Hustler. I'm Kyle JB. I'm Ruel Medina. And we are the Hackers. Roy Lanantino. I'm Andres Pescaro. And we are the Easter. So, bago natin tapusin ang presentation na ito, muli, gusto namin ipaalala sa inyo na walang mayaman sa pagtatrabaho.